Magandang umaga po. Bago mag alas 12, we will bring to you this news, no? We will comment on the news that a man named Totoy, who was identified as one of the suspects in the disappearances of 34 Sabongeros, has come out and telling the public that all those people who got missing were buried in the waters of Taal Lake. Maniwala ba kayo dito? Well, to believe is another issue. But in the meantime, medyo maganda pakinggan yung kanyang salita na sinasabi niya, natutukoy siya. Marami siyang detalyeng binibigay. So, kapanipaniwala din. So, ngayon, ang sinasabi niya po, may binabanggit siya kung sino tinuturo niya, kung sino yung nag-utos. But the problem is, redacted. Pinutol, binura at tinabunan ng minute ng GMA7 ang mga interview nila. Pagdating sa pagsabi kung sino ang tinuturo niya na nag-utos para dukutin itong mga 34 na sabongeros at nagkawala, ay sinadyang tinabunan ng GMA7. So in other words, wala naman tayo magagawa kasi kinakailangan siguro na protektahan yung pangalan ng tao binabanggit. Ang tanong lang naman, sino kaya yun? Yung taong binabanggit? Yung ba kaya si Atong Ang na binabanggit po sa Senate Committee Report ni Bato de la Rosa, Senate Committee Report number 646 na may petsa na May 24, 2022 na imbestigahan si Atong Ang. Kasama ba si Atong Ang ba kaya ang tinuturo nun? Hindi po malayo sapagkat po si Atong Ang naman ang may-ari o nagpapatakbo ng mga sabungang binabanggit kung saan nawala yung mga sabungero. At kinikwento po kahit si Atong Ang nagsasabi, although tinuturo niya, talagang ginawa raw ito yung pagkawala ng mga sabungero ng mga karibal niya sa negosyo sa Isabong para ituro sa kanya Atong Ang at mawala kay Atong ang negosyo. So, short of saying, ang tinuturo na isa sa may kakayahang gumawa nito na mandukot ng tao at dukutin yung kanyang tauhan sa kanyang sabungan ay para ituturo sa kanya ay walang iba kundi yung dalawang tao na may record na pwedeng pumatay. Yan po si Arnie Teves na congressman dati ng 3rd District ng Negros Oriental at yung si Bong Pineda, yung Mr. ng Governor-elect na si Baby Pineda at tatay ng Vice Governor-elect na si Dennis Pineda. So yan po ang mga posibleng gagawa ng diskarte para mawala yung lisensya ni Atong Ang na binigay ng PAGCOR. Siyempre, blessing ni Duterte yun. Para kukunin ang mga kanyang mga negosyo. Kasi yung mga negosyo, naglaban-laban sila eh. May mga mananaya nandun sa Pitmaster, may mananaya nandun sa kay Bong Pineda, paglalo na sa mga Central Plain of Luzon, may mananaya nandun sa Visayas, nandun kay Arnie Teves. So yan po ang sitwasyon ng negosyo nung araw na yan. At aywan ko ba kung bakit naisipan niya ni Duterte, bakit pinayagan niya si Atong Ang magpatakbo niyan. Marami pong mga OFW at saka mga seaman ang nawalan ng pera dahil sa Isabong. Marami po dyan sa ating mga OFW ang natalo ng milyon-milyon. Isa na po sa natalo dyan ay ang kapatid ng aking asawa. Nawalan po siya sa kanyang trabaho dahil po ang mga kita niya sa trabaho ay nadamay sa mga sugal-sugal dyan sa Isabong na yan. Kaya walang kwenta yan. Anyway, what is important today is may tao na ang pangalan ay alias Totoy na nagsasabi, tinuro kung sino yung taong nag-utos sa kanya para dudukutin yung mga taong na missing sa Bumiros. At may pinakita pa nga na mga kinuwento na mga video yung kinuha yung bata.
at ang dalawa ang kumuha, yung Dodong at saka Toto. Ibig sabihin yung Dodong Cebuano yun at saka Toto Ilonggo yun na tauhan ninyo. Hindi ko masabi kung sino. At iyon ang inutusan. Kung makita mo, nangyari yon sa sabungan na kontrol ni Atong Ang. Ang ibig ko bang sabihin, pwede bang mangyari ang pandurukot na gagawin ni Arnie Tevez doon sa bakuran ni Atong Ang? Well, it's up to you. Ngayon, ang mga dalawang tao na nag-escort sa isang taong nawala, nakita-kita sa CCTV, ay mga tauhan din ni Atong Ang. So, si Atong Ang ba talaga ang sa gitna nito? Yan ang tinuturo kasi ng Senate Committee Report 646 na kung saan ay nirekomenda ni Bato de la Rosa na imbestigahan ng PNP at saka NBI si Atong Ang kung talagang siya ang may kinalaman sa mga nawalang sabungero. So ito po ang ating mga ipapakita sa inyo. Ito yung speech ni mismo ni Bato, sariwain lang natin kung anong sinabi niya tungkol kay Atong Ang. Ito po, pakinggan natin si Bato de la Rosa, nang senador pa siya nung araw, hindi pa siya nahalal panibagong termino. Ito po. As well as strict imposition of penalty for those who failed to pay the correct taxes. For the PNP, CIDG, and NBI to conduct further investigation against the officers, personnel, and employees of Lucky 8 StarQuest Incorporated, including Mr. Charlie Atong Ang, whose name has been repeatedly mentioned by witnesses during the hearings, and operator of the arenas in Manila, Laguna, and Batangas, where the missing persons were last seen. Yan ang sinabi ni Bato. Ayon sa report ng kanilang Senate Committee. So, ngayon, nagpapakita lamang yan, sino kaya yung tinuturo ni alias Totoy na utak ng nag-utos na para dukutin yung mga missing sabungeros at ililibing doon sa titali daw at may bato pa, nilibing doon sa Taal, sa tubig ng Taal Lake. Grabe. At hindi lang daw yung mga sabungero ang andun, pati daw mga drug lords tinali rin doon at nilubog. So kung ano man ang katuturan nito, antay natin yung pangako ni Boying Remulla na magkaroon ng investigasyon at nangako rin si NBI Director Judge Jaime Santiago na sila ang nag-aalok sila ng proteksyon doon kay alias Totoy, na sila ay bibigyan siya ng proteksyon na walang gagalaw sa kanya. Itong alias Totoy po ay nagpakilala na isa siya sa mga akusado sa pagkawala ng mga sabungero. Kaya siguro maganda pa rito ay pakinggan natin yung report na hindi ko gagamitin ang report. Pinakamagandang report sana ay yung sa GMA7. Kaya nga lang baka ma-copyright strike ako. Kaya yung report na lang ng 1PH ang aking gagamitin. At maraming salamat po sa sana payagan niyo ako. Huwag niyo ako i-copyright strike itong report ng 1PH. Okay? Ito na po ang report ng 1PH. Bukas daw ang Department of Justice na pakinggan ang pahayag ng suspect na nagsabing patay na umano ang 34 na nawawalang sabungero. Para sa detalye, nasa linya si Camille Samonte. Camille, ano raw ba yung eksaktong naging pahayag nitong si alias Totoy? Yes, Cheryl, sa isang panayam, inilantad nga nitong whistleblower at isa sa mga akusado nga dito sa kaso ng mga nawawalang sabongeros na itong mga nawawalang sabongero ay patay na at inilibing na umano ang kanilang bangkay sa Taal Lake. At inilantad din itong suspect yung mga ginawa dito nga sa mga nawalang sabongero at handa rin daw siya na itiwalat pa yung iba niyang nalalaman. Sheryl? Pero sa tingin ba ng DOJ, posible nga talagang yung pahayag nitong si alias Totoy na pinatay at tinilibing nga sa lawa ng Taal ang mga biktima ay talagang kapani-paniwala? Cheryl, ang sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, titignan ng DOJ nga kung may kredibilidad yung pahayag ng
suspect dahil nga walang trace kasi dun sa mga nawawalang sabongero at hindi rin mahanap yung kanilang bangkay. So kaya yan yung gusto i-verify ng Department of Justice at para nga magawa yan, kakailanganin daw ng mga technical divers para nga matignan kung may mga bangkay nga ba na nandiyan sa Taal Lake. Okay, balikan Cheryl? lamang natin. Give us a little background, Camille. Bakit ngayon nagsasalita Pero bago background, sinabi ni Camille na may balak daw ang Department of Justice na sinabi ni Romulia na magkukuha sila diver ay alamin kung talagang yung tinuturo ng ni Alice Totoy ay doon nga mismo matatagpuan yung mga, sa tingin ko, mga ano na ito, mga buto, wala nang laman loob ito, mga buto na ito makikita nila. Yan ang alamin doon nila. Tingnan natin. itong security guard na ito na si alias Totoy? Security guard pa na. So isa sa security guard na wanted. Oo. Yes, Cheryl, At saka pala, yung litrato nakikita nyo, ito po yung mga missing. tandaan ninyo, meron ng mga reklamo, kaso na isinampa nga dito sa mga suspect ng mga nawawalang sabongero. Pero hindi kasi natin matiyak kung ano ba yung pinagmumulan nito, bakit ngayon lang niya inilalahad ito. Kaya nga gusto rin mangyari ng Department of Justice ay ma-verify ito at ibabangga yung mga pahayag niya doon sa mga pahayag ng mga testigo na hawak ngayon ng Department of Justice. Kaya kailangan pang masuri nga ito bago ito para malaman kung pwede ba itong ipasok sa korte at kung pwede rin ba siyang mapasok sa Witness Protection Program lalo't merong umanong mga banta sa kanyang buhay at pamilya. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. So, yan po ang balita niya. So, tayo at abangan natin po ang kasunod dito. Maya-maya, kakain lang ako at may isasiwalat naman ako. So, yung anak ko, pamangkin ko, Maria Alexandra Tugas. Magandang umaga. Si Ma'am, ihalik mo ko kay Ma'am. Sige, matutulong ako sa pang tuition niya. Okay? So hanggang dyan na lang muna tayo, mga kaibigan. At sana po tulungan niyo pala ako. Ito pong aking mga GCash ay tsaka bank account number, padalhan niyo po ako para po pantulong sa ibabayad ko na filing fee sa Senate Electoral Tribunal kasi magsasampa po ako ng tinatawag po na kuwaranto laban po kay Erwin Tulfo. At ang sinisingil ng Senate Electoral Tribunal ay 50,000 pesos ang filing fee. Magbabayad ako doon para tanggapin ang reklamo ko na kuwaranto na paalisin ko si Erwin Tulfo bilang Amerikano ay wala siyang karapatan maging senador. Tapos, may dagdag pa daw na 10,000. So, 60,000. Tapos, siyempre, kailangan ko pa rin gamitin para mga papel at mga kasama kong mga abogado na magsasampa nito. So, I need around 100,000 pesos po. Sana kung meron makatulong, mas maganda para kaya kung ang gagawin nito, kung wala ba lang ako makuha tulong, napakalaki po ng halaga, ay hindi ko na po isasampa ang kasong ito kung ganun lamang po mangyari. Okay? Magandang umaga po kay Ricardo Zulaybar. Kaduda-duda naman ang timing ng paglabas ng witness nito. O nga, ako nagdududa rin eh. So ano kaya ang meron nito? Alamin natin kung anong meron sa likod nito. Bakit lumabas ito? Nabiglaan. At pagtuturo, hindi natin alam kung sino tinuro. Ang nakakalam lamang ay GMA7. So sa mga subscribers ko po, ay tulungan niyo pa ako sa pangpundo para ibayad po sa kaso na laban kay Tulfo na kuwaranto sa Senate Electoral Tribunal. At sa lahat pakishare lamang ito at para marami tayong magiging kakampi at tatayog itong ating programa na galing kay Toto Tirador at titiradorin natin kahit sino. At wala tayong kimi, kahit mapaboran pa yung criminal, basta batas ang pinag-usapan, ipagtanggol natin ang batas. Okay? So ngayon, kahit maayos pa yan, at kapag siya ang dahilan, ay titirahin natin. Kagaya kanina,
binira ko po yung gobernador ng Bulacan. Okay? Hanggang dyan na muna tayo. Si Rafi Tulfo alias Polandit. Ako ito I will pledge the $200. Salamat po. That is equivalent to 10,000. So kukuntiin lang po. Maraming salamat po Rafi Tulfo alias Polandit. Okay, sa sunod na po.